pampaswerte sa negosyo, pampaswerte sa trabaho, o pampaswerte sa buhay. Lahat ng iyan ay naitampok na natin sa ating mga nakaraang topic. Subalit narinig mo na ba ang mga natatanging bagay na ginagamit pala bilang pampaswerte sa pangingisda? Iyan ang ating pag-uusapan. Hello, what's up? Your best here. Halika at isa-isahin natin ang 6 na aprobado at epektibong pampaswerte upang maging masagana ang iyong huli sa iyong pagpalaot. Kung papaano ito isasagawa at ano ang mga kakibat nitong panganib. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Kayo ba isang mangingisda o mamamayang panghuhuli lamang ng isda ang tanging ikinabubuhay? At batid ko na hindi sa lahat ng pagkakataon ay marami at nag-uumapaw nga ang inyong mga huli. At normal lamang po iyan. Subalit batid mo ba na karamihan ng mga nagmamay-ari ng mga bangkang pangisda o tinatawag na pangulong ay mayroong mga tinataglay na mga pampaswerte, charm, o mga pangakit ng mga mauhuling isda? Kung kaya naman madalas nga ay marami silang nauhuli at hindi umuuwi ng tulala. Kaya naman sa videong ito ay inisa-isa natin ang 6 na pinakamabisa at epektibong gamit at aprobadong pampaswerte para sa mga mangingisda. Number 1. Barya. Ang barya o coins ay simbolo ng kasaganaan at madalas nga itong ginagamit sa pagbibindisyon ng mga bagong kagamitan at kabilang dito ang bangka. Kung ikaw ay mayroong bagong biling bangka na nais mong gamitin sa pangingisda, ay marapat na ito ay pa-blessings mo muna o pabasbasan at hagisan nga ng maraming barya. Hindi lamang ito magdadala ng swerte, ay maaaring maglayo pa nga sa iyo sa anumang peligro. Number 2. Palaspas. Ang palaspas ay tanyag dito sa atin sa Pilipinas. Ito man ay mapadahon ng ulibo, dahon ng pitugo o dahon ng niyog. Maaari mo rin itong gamitin upang mag-akit ng maraming huli sa iyong bangkang ginagamit. Number 3. Kandila ng karo. Tuwing mahal na araw nga ay pinoprosesyon ang mga santo sa simbahan. At mayroon itong mga kandilang nakatirik kasama nito. Kadalasan itong upos na o nalusaw na nga kung iyo itong makikita. Subalit, ito ay maaari mong kunin at magagamit mo pa. Ang pang-apat naman ay ang bulaklak ng tanglad. Aprobado itong mabisang panghalina, pang-akit at panggayuma. At maging sa pangisda, ito ay maaari mong magamit. Ang pinagsamang palaspas, kandila buhat sa karo, at bulaklak ng tanglad ay maaari mong ang iinsenso o isaklab sa inyong bagong biling bangkang pangisda upang magdala ito sa iyo ng maganda at maraming huli. Number 5. Puso ng saging. Opo, tama ang inyong narinig. Puso ng saging. Subalit iyon lamang suhi o sumibol sa katawan mismo nito. Maaari mong kunin ang pinakadulo nitong bahagi sa mga dibinong araw at patuyuin ito at ibalot sa puting tela o kaya naman ay lagyan ng plastic at maaari mo nga itong itali sa bangka o sa inyong ginagamit na lambat. Pang-anim ay ang pinakamabisa sa lahat at ito ay ang tinatawag na tiw-tiw. Isang piraso ng baging na pawang makukuha lamang sa pusod ng ilang kabundukan. Ito ay maaari ngang binabantayan ng mga ligaw na hayop at mga espiritong nilalang. At pawang ang mga piling tao lamang ang pinagkakalooban nito. Napakalakas ng pampaswerteng ito at maging ang ipasok nga sa inyong sariling bahay, ito ay labis na ipinagbabawal. Dahil dadagsain ka nga o ang inyong tahanan ng napakaraming insekto o nilalang. Mainam rin itong ginagamit sa mga pangingisda, subalit iyong mga malalaking barko lamang, sapagkat
hindi mo nga mapipigilan na pagkaguluhan ito ng mga nilalang, lalo na nga ng isda sa karagatan, at maaaring maging mitsa pa nga at peligro sa inyong buhay. Ayan, ngayon ay alam mo na ang mga epektibong pampaswerte sa pangingisda. Alin sa mga ito ang iyong nagustuhan? Subalit lagi pa ring tandaan na huwag lamang tayong umasa sa mga swerte o sa mga pampaswerte, kundi sabayan natin ng dasal at pagtawag sa may kapal. Madalas ka bang nakakakita ng gagamba? Sa kisame man, sa likod bahay, o maging sa mga bakanting espasyo? Sapagkat batin mo ba na may malalim din pala itong ibig sabihin na kaugnay ng ating pang-araw-araw na buhay? At higit nga sa lahat, napakainam din pala nitong pangpaswerte o agimat sa pangingisda kung sakaling makakuha ka o makakita ng bahay ng gagamba na mayroong nahuli o nakadikit na iba pang insekto. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa videong ito ay ating talakayin ang mga kakaibang kaalaman at paniniwala pala kaugnay ng gagamba at kung papaano nga ba ito magagamit bilang pampaswerte sa pangingisda. Madalas ka na bang nakakakita ng gagamba? Malaki ba o maliit? Sapagkat bata pa lamang tayo, ay batid na nga natin na kung sakaling malaki at malawak ang sapot nito, ay tiyak ding malaki ang gagambang nagmamay-ari nito. Ang mga gagamba rin ay bahagi na ng aliwan at laruan ng mga kabataan sa probinsya. Subalit batid mo ba na hindi lamang pala basta laruan o basta insektong hayop ang mga gagambang ito? Sapagkat mayroon din pala itong mga ipinahihiwatig at malalim na kahulugan at ugnayan sa ating mga paniniwala. Ang mga gagamba o spiders ay isang uri ng arthropods na nagtataglay ng 8 binti at naglalabas ng mga kakaiba at pambihirang sapot na ginagamit nga nila sa paggawa ng web. Pang-7 nga ang gagamba sa pinakamaraming klase ng mga arachnids na mayroon sa mundo. At sa kabuuan, ay mayroon ngang humigit sa 51,673 klase ng mga gagamba. Batid mo ba na ang mga gagamba ay tinuturing ding sagrado sa paniniwala ng mga Muslim? Ito ay sapagkat sa tulong raw ng sapot nito ay nakaligtas di umano si Muhammad mula sa mga Quraysh na humahabol sa kanila. Sa maraming kultura, ang gagamba nga ay tinuturing na simbolo ng pagiging malikhain, patience at kasipagan. At alam mo rin ba na sa oras pala na parati kang nakakakita ng gagamba o ng sapot nito, ito ay maaaring nagpapahiwatig na ikaw ay nasa yugto ng iyong buhay na kinakailangan mong maging pulido at himaying mabuti ang bawat pagpapasya o pag-isipan ito ng mabuti. At batid mo rin ba na sa ilang paniniwala pala, ang mga nahuli o natrap na ibang insekto sa mga sapot ng gagamba ay maaari mong kunin sapagkat ito pala isang mainam ding pampaswerte upang hatak ng maraming huli sa pangingisda. Patuyuin lamang ito at ibalot sa pulang tela at saka ipwesto o ilagay sa inyong ginagamit na bangka. Kaya naman next time na makakita ka ng bahay o sapot ng gagamba, ay dalawa lamang ang maaari nitong ibig sabihin. Una, simulan mo na ang paglilinis ng inyong bahay. O kaya naman, ay simulan mo nang magnilay-nilay sa iyong mga desisyon sa buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Marami bang puno ng saging o banana sa inyong lugar? Dahil sigurado ako na maliban sa mga dahon at mga bunga nito na ating kinakain, ay kadalasang wala na nga itong masyadong pakinabang at hindi na masyadong pinapansin. Kaya naman halika dahil sa videong ito ay siguradong magugulat ka
na pati pala ang mga ugat o unod ng saging o ang puno ng saging ay makakain din pala. At hindi lamang iyan, napakarami rin itong dalang mga benepisyo at mga sustansya. Ang saging ay isang klase ng halaman o puno na makikita natin kahit saan. Katulad nga ng niyog, ito ay maaari mo ring tawagin na puno ng buhay sapagkat mula nga sa dahon, puso, bunga, katawan at mga ugat nito ay napakaraming dalang pakinabang at halaga. Subalit batid mo rin ba na pati pala ang laman ng saging o ang rhizome nito ay makakain at mapapakinabangan din pala? Ito nga ay mayaman sa serotonin, tannins, dopamine, vitamin A, B at C at marami pang iba. At gaya nga ng prutas na saging ay marami itong pakinabang at sustansyang daladala. Mainam nga itong makatutulong sa pagpapalinaw ng ating mga mata. Ang content nitong vitamin A ay mainam sa pagpapanatiling malinaw ng ating mga paningin at iba pang mga katulad na kondisyon sa mata. Pangalawa, ang laman ng saging ay isang mainam na home remedy para sa masakit na tiyan o sa mayroong gastric heat. Ito ay dahil sa cooling nature effect nito na nagpapakalma sa sikmura at sa masamang nararamdaman. Mainam din gamot sa mga sugat sa balat at sakit na dulot nito ang laman ng saging. Ang tinataglay nitong tannins ay napaka-epektibo nga sa pagpapagaling. Isa ring mainam na natural remedy ang laman ng saging o bilang anti-inflammatory agent. Ang taglay naman nitong vitamin C ay mainam sa pag-aalis ng mga free radicals sa katawan at ilang mga harmful virus na kadalas ay dahilan ng pamumuo ng mga cancer. Nagpapaganda rin ng kutis ng balat ang laman o unod ng saging at mainam na panlaban sa pagkakaroon ng pimples o pangangati. Nagtataglay din ito ng anti-asthma properties na upang hindi mo na kailangang gumastos pa ng napakamahal. At ang panghuli ay para naman sa mga umiihi ng dugo. Maaari kang kumonsulta agad sa inyong doktor o subukan ang laman ng saging bilang self-medication at isang mainam na alternatibo. Maaari mong ilaga ang laman ng saging at kainin tulad ng pagkain ng kamuting kahoy o kaya ng ube. Maaari mo ring inumin ang pinaglagaan o pinagpakuluan nito. Isang mabuting herbal na medisina. Isang natural na panlunas, organic at nasa tabi-tabi lamang. Pumili lamang ng puno ng saging na mayroong sapat na gulang at kunin ang pinakalaman o unod nito. Ikaw, ngayon mo lang din ba narinig na pwedeng kainin ang ugat o laman ng saging? Comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampo ng mga kaibang kaalaman na kapupulutan ng aral. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara, best, sabay-sabay tayo na matuto.